17 Conclusion. Naisip mo na ba kung bakit ka sumusunod sa iyong doktrina at pananampalataya, anuman ito? Dahil ba pinanganak ka sa ganyan? O tinuruan ka niyan? O nagsaliksik ka sa iyong sarili at pinili ang iyong pananampalataya at doktrina? O ayaw mong mag-isip para hindi ka makabangga sa lipunang iyong ginagalawan o natatakot sa pagbabago? Bakit ang Vatican Secret Archive ay isang ipinagbabawal na lugar para sa publiko? Ano ang kailangan nilang itago? Nakakakita kami ng mga balita dito nang hindi sinasabing ito ay isang paglalahat, ngunit ito ay isang malinaw na babala na nagpapakita ng panganib ng bulag na sumusunod. Noong ika-23 ng Abril taong 2023, iniulat ng internasyonal na media ang sumusunod na balita. Halos 60 bangkay ang natagpuan matapos kumbinsihin ng isang Kenyan na mangangaral, Pastor Paul Mackenzie Enthenge, ang kanyang mga tagasunod na mamatay sa gutom upang makilala si Kristo. Nakumbinsi niya ito at siya mismo ay hindi gumawa nito. Dito natin malalaman ang halaga ng pagsasabi, 32 at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Juan Kapitulo 8. Dapat nating hanapin ang katotohanan, at ang unang hakbang sa paghahanap ay hilingin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nag-iisang lumikha, na gabayan tayo. Mag-ingat sa panatisismo, mag-ingat sa panatisismo. Mag-ingat sa panatisismo. Ang mensahero ng Diyos, si Muhammad, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya ay nagsabi, siya na lumaban sa ilalim ng bulag na bandila ng panatisismo na nagpapakita ng galit bilang suporta sa pagmamataas ng kanyang bayan, o pagtawag sa mga tao sa kanyang ang pagmamataas ng mga tao, o pagtulong sa pagmamataas ng kanyang mga tao, at pagkatapos ay papatayin tulad ng mga bago ang panahon ng Islam, bilang hindi Muslim, sangguniang aklat ng Muslim. 21 Kapag sinabi sa kanila, sumunod kayo sa pinababa ni Allah, nagsasabi sila, bagkus sumusunod kami sa natagpuan namin sa mga magulang namin. Kahit pa ba ang demonyo ay nag-aanyaya sa kanila sa pagdurusa sa liyab. 22 Ang sinumang nagpasakop ng mukha niya kay Allah habang siya ay tagagawa ng maganda ay nangunyapit nga sa hawak ang pinakamatibay. Tungo kay Allah ang kahihinatnan ng mga usapin. Quran Kabanata 31. At alamin na si Satanas ay nangako na hindi siya magsisikap na iliga ang mga anak ni Adan at itapon sila sa impyerno kasama niya dahil sa kanyang pagmamataas at katigasan ng ulo. Ang kanyang pinakamahalagang layunin ay gawin ang mga tao na gumawa ng polytheism, sa pagsamba, pasasalamat at pagsusumamo, dahil sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Quran. 48 Tunay na si Allah ay hindi magpapatawad na tambalan siya at magpapatawad naman siya sa anumang mababa paroon sa sinumang loloobin niya. Ang sinumang nagtatambal kay Allah ay gumawa-gawa nga ng isang kasalanang sukdulan. Kabanata 4. 19 Kaya alamin mo na walang Diyos kundi si Allah at humingi ka ng tawad para sa pagkakasala mo at para sa mga lalaking mananampalataya at mga babaeng mananampalataya. Si Allah ay nakaalam sa ginagalawan ninyo at tuluyan ninyo. Kabanata 47. Sinabi ni Propeta Muhammad ang kapayapaan at pagpapala ay sumakan niya. Kapag ang patay ay inilibing ng dalawang itim at bughaw na anghel, ang isa ay tinatawag na Al-Munkar at ang isa ay An-Nakir, pumunta sa kanya at tanungin siya kung ano ang kanyang opinyon tungkol sa taong ito, Propeta Muhammad. Kung siya ay isang mananampalataya siya ay tumutugon, siya ay alipin at sugo ng Diyos. Ako ay nagpapatotoo na walang Diyos maliban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at si Muhammad ay kanyang lingkod at apostol. Sinasabi nila na alam nilang sasabihin niya iyon. Ang isang puwang ng 70 na haba ng braso sa pamamagitan ng 70 na dangkal ng braso ay ginawa para sa kanya sa kanyang libingan, ito ay iluminado para sa kanya, at siya ay sinabihan na matulog.
Pagkatapos ay ipapahayag niya ang pagnanais na bumalik sa kanyang pamilya upang sabihin sa kanila, ngunit sasabihin na matulog tulad ng isang bagong kasal na Jin ay isang lamang ng miyembro ng kanyang pamilya na pinakamamahal sa kanya, hanggang sa buhayin siya ng Diyos mula sa pahingahang iyon. Sa kanya, sangguniang aklat ng Al-Tirmidhi. Alamin na noong si Propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan at pagpapala, ay obligado sa lahat ng nakarinig tungkol sa kanya na sumunod sa kanya at magpasakop sa Diyos na makapangyarihan, tulad ng lahat ng mga propeta na nagpasakop sa Diyos na makapangyarihan, simula kay Adan. Sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 28 Hindi kami nagsugo sa iyo maliban sa kalahatan para sa mga tao bilang mapagbalita ng nakagagalak at bilang mapagbabala, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaalam. Quran Kabanata 34. 19 na tunay na ang relihiyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. Hindi nagkaiba-iba ang mga binigyan ng kasulatan kundi nang matapos na dumating sa kanila ang kaalaman dala ng paglabag sa pagitan nila. Ang sinumang tatangjing sumampalataya sa mga tanda ni Allah, tunay na si Allah ay mabilis ang pagtutuos. Quran Kabanata 3. Ang Islam ay isuko ang iyong kalooban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na si Allah ang nag-iisa. Habang ang Biblia ay nagsabi tungkol kay Kristo. 24 Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nanggaligaw sa bahay ni Israel. Mateo Kapitulo 15. Mag-ingat sa pagkuha ng pananampalataya mula sa mga panaginip, mga pangitain at mga pantasya. 14 At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, 2 mga taga-Korinto 11. 15 At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan. 2 kay Timoteo 3. 17 Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mga taga-Roma Kapitulo 10. At sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Quran. 15 O mga may kasulatan, dumating nga sa inyo ang sugo namin na negal ilinaw sa inyo ng marami mula sa dating itinatago ninyo mula sa kasulatan at nagsasaisang tabi sa marami. May dumating nga sa inyo mula kay Allah na isang liwanag at isang aklat na negal ilinaw. 16 Na nagpapatnubay sa pamamagitan nito si Allah sa sinumang sumunod sa kaluguran niya, na mga landas ng kapayapaan, nagpapalabas siya sa kanila mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag ayon sa pahintulot niya, at nagpapatnubay siya sa kanila tungo sa landasing tuwid. Kabanata 5. 10 Ang mga tumangging sumampalataya at nagpasinungaling sa mga tanda namin, ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa apoy bilang mga mananatili roon. Kay saklap ang kahahantungan. 11 Walang tumama na anumang kasawian malibang ayon sa pahintulot ni Allah. Ang sinumang sumasampalataya kay Allah ay magpapatnubay siya sa puso nito. Si Allah sa bawat bagay ay maalam. 12 Tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa sugo. Kaya kung tumalikod kayo, tanging kailangan sa sugo namin ang pagpapaabot na malinaw. Kabanata 64. Ang isang katibayan ay sapat na para sa naghahanap ng katotohanan, at ang 1,000 ebidensya ay hindi sapat para sa isa na sumusunod sa mga pagnanasa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya ay ang lawak kung saan ang isang tao ay handa na iwasto ang kanyang posisyon kung matuklasan niya na siya ay wala sa tamang landas. Ang unang kasalanan sa langit ay pagmamataas nang makita ni Satanas na siya ay mas mahusay kaysa kay Adan, pagkatapos ay sinundan niya ito ng may katigasan ng ulo, pag-alis mula sa pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagmamataas at katigasan ng ulo, kung ang puso ay wala sa kanila kung gayon ito ay magiging angkop para sa pagtatanim ng pananampalataya. 3 Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi,
pagkakaroon nila ng Katie ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. 2 kay Timoteo 4. Sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Quran. 2 Bagkus ang mga tumangging sumampalataya ay nasa isang kapalaluan at isang hidwaan. Kabanata 38. 77 Sabihin mo, o mga may kasulatan, huwag kayong magpalabis sa relihiyon ninyo ng hindi katotohanan at huwag kayong sumunod sa mga pithayan ng mga taong naligaw na bago pa niyan, nagligaw sa marami, at naligaw palayo sa katumpakan ng landas. Kabanata 5. 124 Ang sinumang umayaw sa pag-aalaala sa akin, tunay na ukol sa kanya ay isang pamumuhay na hikahos. Kakalap kami sa kanya sa araw ng pagbangon na isang bulag. 125 Magsasabi ito, Panginoon ko, bakit ka kumalap sa akin na isang bulag samantalang ako nga dati ay isang nakakikita? 126 na magsasabi siya, gayon pumunta sa iyo ang mga tanda namin sa kalumimo ka sa mga iyon. Gayon ngayong araw lilimutin ka. Kabanata 20. 40 tunay na ang mga nagpasinungaling sa mga tanda namin at nagmalaki sa mga ito ay hindi bubuksan para sa kanila ang mga pinto ng langit at hindi sila papasok sa paraiso hanggang sa lamagos ang kamelyo sa mata ng karayom. Gayon kami gagantay sa mga salarin. Kabanata 7. Ang mensahero ng Diyos, pagpalain nawa siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, ay nagsabi, at ang kanyang mga salita ay ipinahayag ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanya na nasa kamay niya ang buhay ni Muhammad, siya na kabilang sa pamayanan ng mga Hudyo o Kristiyano ay nakarinig tungkol sa akin, ngunit hindi pinagtibay ang kanyang paniniwala sa kung saan ako ay isinugo at namatay sa ganitong kalagayan, nang hindi paniniwala, siya ay maging isa lamang sa mga tumatahan sa impyernong apoy, sangguniang aklat ng Muslim. Umaasa ako sa iyo ng buong puso na maniwala sa huling aklat at sa huling mensahero bago ang katapusan ng panahon, at ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban sa Diyos na makapangyarihan, at si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo, at si Jesus ay ang alipin ng Diyos at ng kanyang sugo at ng kanyang salita na kanyang ipinagkaloob kay Maria, at isang espiritu mula sa kanya, at na ang langit ay totoo at ang impyerno ay totoo. Ang mensahero ng Diyos, pagpalain nawa siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, ay nagsabi, at ang kanyang mga salita ay ipinahayag ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya na sumaksi na walang tunay na Diyos maliban kay Allah, nag-iisang walang katambal sa kanya, na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo, na si Isa, Jesus, ay kanyang alipin at sugo at siya, Jesus, ay kanyang salita na kanyang ipinaalam kay Maria, at sa kanyang espiritu na kanyang ipinadala sa kanya, na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo, papasukin siya ng Allah sa paraiso na tinatanggap ang anumang gawain na kanyang nagawa. Sangguniang aklat ni Al-Bukhari at Muslim. Sa araw ng muling pagkabuhay, tayo ay hahatulan ng paisa-isa, ang ating mga lipunan, kaibigan, pamilya, at klero ay hindi tayo mapapakinabangan. 75 lahat sila ay pupunta sa kanya sa araw ng pagbangon ng bukod. Quran Kabanata 11. 27, banggitin mo, ang araw na kakagat ang tagalabag sa katarungan sa mga kamay niya, na nagsasabi, o kung sana ako ay tumahak kasama sa sugo sa landas. 28 o kapighatian sa akin. Kung sana ako ay hindi gumawa kay Paul bilang matalik na kaibigan. 29 na talagang ang nagligaw siya sa akin palayo sa pag-alaala matapos noong dumating ito sa akin. Laging ang demonyo para sa tao ay mapagkanulo. Quran Kabanata 25. Ang nakalistang mga sipi mula sa Biblia ay hindi nangangahulugan ng pagkilala na ang mga ito ay totoo, dokumentado, at tama.
ngunit ayon lamang sa kung ano ang nakasaad sa kanila. 22, sa sariling bibig mo kita hinahatulan. Lucas Kapitulo 19. Naniniwala kami kung ano ang nakasaad dito alinsunod lamang sa kung ano ang nakasaad sa huling mensahe, na ang Islam, dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagsagawa upang pangalagaan ang banal na Quran, at walang sino man sa buong panahon ang makakapagpalit ng isang titik. Dito o sumulat ng kahit isang kabanata na katulad nito. Siyam na tunay na kami ay nagpababa sa paalaala at tunay na kami rito ay talagang mag-iingat. Quran Kabanata 15, 23 Kung kayo ay nasa isang pag-aalinlangan sa ibinaba namin sa lingkod namin, maglahad kayo ng isang kabanata kabilang sa tulad nito at tumawag kayo ng mga saksi ninyo bukod pa kay Allah kung kayo ay mga tapat. Quran Kabanata 2, 88 Sabihin mo, talagang kung nagtipon ang tao at ang jin para maglahad ng tulad ng Quran na ito ay hindi sila makapaglalahad ng tulad nito at kahit pa ang iba sa kanila para sa iba pa ay naging tagapagtaguyod. Quran Kabanata 17. At ang hamon na ito ay umiiral pa rin. At ang Diyos na makapangyarihan ay ang ganap na nakaalam, ang ganap na marunong. Ang sugo ng kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanya ay nagsabi. Magsalaysay mula sa mga anak ni Israel, at walang pinsala. Sangguniang aklat ni Al-Bukhari. Huwag mong tawaging si Kristo sa tabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil sinabi ni Kristo, 30 Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 5. Kristo, ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya, sa kanyang panahon, ang sino mang nangangailangan sa kanya ay lalapit sa kanya upang makipag-usap sa kanya, dahil hindi niya narinig ang lahat ng tumawag sa kanya sa lupa, hanggang sa punto na nakakita siya ng isang puno ng igos mula sa malayo, narating niya ito, pagkatapos ay natuklasan na hindi ito namumunga. Marcos 13 minuto pasado alas 11. Inutusan ka ni Kristo, 6 ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung may lapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Mateo Kapitulo 6. Hindi niya sinabi sa iyo na, manalangin ka sa akin. Gayun din, ang mga Muslim ay hindi tumatawag sa Propeta Muhammad, ang kapayapaan at mga pagpapala ay sumakanya, o alinman sa mga nilikha ng Diyos. Tayo ay tumatawag sa Diyos na makapangyarihan lamang gaya ng kanyang iniutos sa atin. 31 bilang mga nakakiling kay Allah, na hindi mga tagapagtambal sa kanya. Ang sino mang nagtatambal kay Allah ay para bang bumagsak siya mula sa langit kaya dadagat sa kanya ang mga ibon o tatangay sa kanya ang hangin sa isang puok na liblib. Quran Kabanata 22. Ang sugo ng kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanya ay nagsabi. Huwag iugnay ang anumang bagay kay Allah, Diyos na makapangyarihan, kahit na ikaw ay pinutol at nasunog. Sangguniang aklat ni Sahih al-Jamm. At sinabi, tunay na ang pagsusumamo ay pagsamba, sangguniang aklat ni Abu Daud. Huwag manalangin o humingi ng anumang bagay na, samamo, mula sa sino man maliban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ang Islam ang pinakamabilis na lumalagong relihiyon sa mundo para sa simpleng dahilan na ang impormasyon at katotohanan ay naging accessible sa lahat ng tao. Suriin ang impormasyong ito sa iyong sarili. Ang sugo ng kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanya ay nagsabi. Tayo ang pinakahuli sa mga bansa, at ang unang sasagutin. Sasabihin, nasaan ang bansang walang pinag-aralan at ang propeta nito? Kaya tayo ang huli at una. Sangguniang aklat ni Sahih al-Jamm. At sinabi, ang iyong panahon kung ihahambing sa mga panahon ng mga naunang bansa,
ay tulad ng panahon sa pagitan ng Salat al-Asr, hapon, hanggang sa paglubog ng araw. At ikaw ay inihahambing sa mga Hudyo at Kristiyano, tulad ng isang tao na nagpatrabaho ng ilang manggagawa at sinabi niya, sino ang magtatrabaho para sa akin hanggang tanghali para sa isang kirat bawat isa? Kaya ang mga Hudyo ay nagtrabaho ng kalahating araw para sa isang kirat bawat isa. Pagkatapos ay sinabi niya, sino ang magtatrabaho para sa akin mula sa kalagitnaan ng araw hanggang sa Salat al-Asr, tanghali, para sa isang kirat bawat isa. Kaya ang mga Kristiyano ay nagtrabaho para sa isang kirat bawat isa. Kung gayon ikaw ang gumagawa ng gawain mula sa Salat al-Asr hanggang sa paglubog ng araw para sa 2 kirats bawat isa. Kaya ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay nagalit at nagsabi, kami ay gumawa ng mas maraming trabaho ngunit binigyan ng mas kaunti. Kudlit. Kaya't siya, Allah, ay nagsabi, ako ba ay nagkasala sa inyo sa alinman sa inyong mga karapatan? Sinabi nila, hindi. Sinabi niya, kung gayon ito ay aking pagpapala na ibibigay ko sa sino mang nais ko. Sangguniang aklat ng Al-Tirmidhi. At sinabi, 3 uri ang magkakaroon ng dobleng gantimpala, isa sa mga tao ng aklat na naniniwala sa kanyang propeta at naniniwala kay Muhammad, sangguniang aklat ni Al-Bukhari at Muslim. At sinabi, kapag ang isa sa inyo ay gumawa ng isang mabuting propesyon ng Islam, ang bawat mabuting gawa na kanyang ginawa ay itatala para sa kanya ng 10 hanggang 700 ulit, at ang bawat masamang gawain na kanyang ginawa ay itatala hanggang sa kanyang makilala ang Diyos. Sangguniang aklat ni Al-Bukhari at Muslim. Hindi mo ba nais na maging bahagi ng bansa ng propeta ng katapusan ng panahon, si Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan at pagpapala, at basahin ang aklat na may huli, kumpleto, pangwakas at tanging bersyon na katanggap-tanggap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang simpleng pangkalahatang ideya ng mga Kristiyanong teologo at pari na nagbalik loob sa Islam noong kamakailang panahon pagkatapos pag-aralan ang Kristyanismo at Islam. Isa-isa Akhel al-Masih, dating pastor ng Christian Example Church at honorary President ng Egyptian Societies for the Salvation of Souls in Africa at West Asia. 2 si Ibrahim Khalil Philobos, dating pastor ng Evangelical Church at isang propesor ng Theology sa Asyut, Egypt, ay may Masters of Divinity mula sa Princeton University, USA. 3 Yusuf Estes, dating missionary preacher mula sa Texas, USA. 4 si Dr. Wada Suleiman Boutros, naging Wada Ahmad Fathi, ay dating deacon ng simbahan sa Alexandria, Egypt. 5 Kenneth L. Jenkins, naging Abdullah Al-Farouk, dating ministro at elder ng Pentecostal Church, USA. 6 Martin John Mwaipopo, naging Abu Bakar Mwaipopo, na dating arsobispo mula sa Tanzania. 7 si Marco Corbs, dating opisyal na monghe sa simbahan ay nagtrabaho sa ilalim ng Free Rural Evangelical Mission, FREE, sa Pilipinas. 8 Dr. Gary Miller, Canadian mathematician at lecturer sa relihiyon. Dating Kristiyanong misyonero sa loob ng 15 taon, siya ay isang estudyante ng relihiyon at madalas na sumulat sa mga tao sa simbahan mula sa iba't ibang sekta ng Kristiyano. Shamfozi Sobi Simon, dating pari, lingkod ng simbahan ni Mary Gerges sa Zagazig, Egypt. 10 Malaka Fakado, dating Ethiopian priest. 11 Rama Bornomo, Indonesia na dating pari na nagmula sa Dutch. 12 Ezet Isaac Moawad, naging Muhammad Ahmad, dating Arach priest mula sa Egypt. 13 Crisanto Biago, naging Aiza Biago, dating paring Katoliko mula sa Pilipinas.
14 Jean-Marie Dushman, naging Abdulhamid Dushman, dating pari mula sa France. 15 Mary Sue Malvar, naging Khadija Watson, dating pastor professor at lisensyadong misyonero mula sa USA, ay nagtuturo ng teolohiya sa Pilipinas. 16 Aldo Demris, dating pari mula sa Sri Lanka. 17 Christ Raja, naging Muhammad Raja, na dating iskolar ng teolohiya mula sa Timog India. 18 Saif al-Tuhami, dating deacon ng simbahan mula sa Egypt. 19 Dr. G. Michel, mula sa Germany, dating Kristiyanong misyonero sa Somalia. 20 David Benjamin Keldani, naging Abd al-Ahad Doad, dating Chaldean Catholic priest mula sa Iran. 21 Muhammad Fouad al-Hashemi, dating pari mula sa Egypt. 22 Frederick Dolamark, dating arsobispo ng Johannesburg. Pinagmulan ng website sa Arabic, investigate-islam.com/convert/1.htm. 23 Armando Barcelo, naging Ahmed Barcelon, dating Reverend ng Pentecostal Church mula sa Pilipinas. At marami pang iba, maaari kang maghanap ng mas malaking listahan na may mga detalye sa internet. Huwag tanggapin ang iyong relihiyon ng walang taros. I-verify ang lahat ng nabanggit dito ng mag-isa, pag-aralan ito, at suriin ang mga mapagkukunan hanggang sa maging komportable ka sa iyong puso. Kung makakita ka ng pagkakamali, mangyaring mag-email sa address na binanggit sa dulo ng aklat na ito. Ang pasasalamat ay para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. ****. O Allah na makapangyarihan sa lahat, ako ay humihingi ng iyong kapatawaran at nagsisisi sa iyo para sa anumang nabanggit dito na salungat sa iyong mga utos at mga turo ng aming propeta Muhammad. Kapayapaan at pagpapala ay sumakanya, at para sa anumang nabanggit dito na karapat-dapat sa iyong puot at parusa. Ang booklet na ito ay isinulat lamang bilang pagsunod sa utos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 125 mag-anyaya ka tungo sa landas ng Panginoon mo sa pamamagitan ng karunungan at pangaral na maganda, at makipagtalo ka sa kanila ayon sa siyang pinakamaganda. Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa sino mang naligaw palayo sa landas niya. Siya ay higit na maalam sa mga napatnubayan. Quran Kabanata 16. Ang propetang si Muhammad ay sumakanya ang kapayapaan at pagpapala, ihatid mula sa akin kahit isang talata ng Quran, magsalaysay ng mga tradisyon mula sa mga anak ni Israel, sapagkat hindi kasalanan na gawin ito, ngunit siya na sadyang gumagawa ng kasinungalingan laban sa akin ay hahayaan inaasahan niya ang isang upuan sa impyerno. Sangguniang aklat ni Al-Bukhari. Kung ano ang tama sa aking nabanggit dito, ay mula sa pagpapala ng Diyos na makapangyarihan, at kung ano ang mali, ay mula sa aking sarili at kay Satanas. Kung makakita ka ng anumang error, mangyaring makipag-ugnayan upang may tama ito. ****. Salamat at pasasalamat sa lahat ng nakatulong ang mga aralin, lektura, at pampublikong debate sa pagsulat ng impormasyong kasama sa mga pahina ng booklet na ito, naway gantimpalaan sila ng makapangyarihang Diyos ng kabutihan. Ang booklet na ito ay hindi inilaan para sa pinansyal na pakinabang. Ito ay isang gawa para sa paghahanap ng gantimpala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Upang may lathala ng libre. Makipag-ugnayan. enjoyinggooddeeds@gmail.com. Unang edisyon. Buwan ng Rabi ay 1445 Hijri kalendaryo. Naaayon. Buwan ng Setyembre taong 2023.